Babaeng niloko ni Mister, nagparitoke. Ako si Althea, 32 taong gulang. Isang simpleng babae na lumaking may takot sa Diyos, may pangarap na tahimik na pamilya at may paniniwalang sapat na ang pagiging mabuting asawa para manatili ang isang lalaki. Akala ko. 11 taon kami mag-asawa ni Marco. Siya ang unang lalaking minahal ko ng todo. Siya rin ang lalaking nagturo sa akin kung paano masaktan ng ganito kasakit. Nung una, perpekto ang lahat. Nagsimula kami sa maliit na apartment sa Pasig. Pareho kaming nangangarap. Siya sa pag-angat ng negosyo niyang motor parts, ako naman sa pagbuo ng masayang tahanan. Hindi ako maarte, hindi ako sosyal, hindi rin ako kagandahan sa paningin ng iba. Morena, medyo chubby, may kaunting eyebags dahil sa puyat sa pag-aalaga ng 2 anak namin. Pero masaya ako hanggang sa unti-unting nagbago si Marco. Nagsimula sa mga simpleng puna. Han, baka pwede ka naman mag-diet konti. Alam mo, bagay sa'yo pag mas maputi ka. Yung buhok mo parang napapabayaan mo na. Nung una iniisip ko concern lang siya. Baka gusto lang niya akong mas gumanda. Kaya sinubukan ko. Nag-diet ako, bumili ng whitening lotion, nagpariban pa nga ako minsan kahit nangihinayang ako sa gastos. Pero hindi pala sapat. Isang gabi umuwi siyang amoy pabango na hindi ko kilala. Matamis, hindi sa akin. Hindi ko agad inisip ang masama hanggang napansin kong lagi na siyang overtime. Lagi nang may meeting, lagi nang may dahilan. Hanggang sa dumating ang gabing sumagot ang cellphone niya habang naliligo siya. Hindi ako makikialam sana, pero sunod-sunod ang tawag. Parehong pangalan, Trish. Hindi ako selosa pero hindi ako tanga. Sinagot ko, "Hello? Babe, miss na kita. Kailan mo ba ako dadalhin ulit sa Tagaytay?" Parang may dagbagsak ng yelo sa buong katawan ko. Hindi ako sumagot. Hindi ko kinaya. Pinatay ko ang tawag at ibinalik ang cellphone sa mesa. Nang gabing yun hindi ako umiyak. Nakatulala lang ako sa kisame habang katabi ko ang lalaking nangakong ako lang ang mamahalin. Kinabukasan hindi ko siya kinumpronta agad. Nag-imbestiga muna ako. Tahimik, maingat. Hindi siya sanay na ganito ako. Akala niya siguro bulag ako. 1 linggo, 2 linggo, hanggang sa nahuli ko silang magkasama sa isang mall sa BGC. Magkahawak ang kamay. Mas bata ang babae, maputi, sexy. Parang laging handa sa pictorial. Tawa ng tawa si Marco, parang binata ulit. Doon ako unang umiyak, sa loob ng kotse, mag-isa. Umuwi ako nang hindi siya kinakausap. Pagdating niya sa bahay, kumilos ako na parang walang alam. Pero sa loob ko, may namamatay. Kinumpronta ko siya pagkalipas ng ilang araw. "May iba ka ba?" Ang kapal ng mukha niya. "Wala. Saan mo naman nakuha yan?" Ipinakita ko ang mga larawan na kinunan ko sa mall. Natigilan siya. Tahimik. Tapos biglang nagalit. "Bakit mo ko sinusundan? Wala ka bang tiwala sa akin?" Ako pa ang mali. Ako pa ang praning. Doon ko nang pagtanto, hindi lang pala ako niloloko. Minamaliit din ako. Nagbago ang tingin ko sa sarili ko. Sa salamin, ang nakikita ko ay ang babaeng kulang. Babaeng hindi sapat. Babaeng iniwan dahil hindi na maganda. Hanggang sa isang araw, habang nag-i-scroll ako sa social media, nakita ko ang profile ng kabit niya. Nasa beach, nasa cafe, nasa gym, puro caption na self-love at deserve ko to. Biglang may nag-click sa utak ko. Bakit ako ang magdurusa? Bakit ako ang magtatago sa bahay habang sila ang masaya?
hindi ako magpapatalo. Hindi para makipag-agawan, kundi para sa sarili ko. Doon nagsimula ang desisyon ko. Magpaparitoke ako. Hindi dahil gusto ko siyang bawiin, kundi dahil gusto kong ibalik ang kumpiyansa ko. Inipon ko ang savings ko. May maliit akong online business ng baked goods. Tahimik lang pero kumikita. Hindi alam ni Marco kung gaano kalaki ang kinikita ko dahil siya ang sanay na bida. Nagpa-consult ako sa isang kilalang klinik sa Makati. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung tama ba ito. Sigurado ka ba? Tanong ng doktor. Huminga ako ng malalim. Para sa sarili ko po. Hindi madali ang proseso. May sakit, may pamamaga, may mga gabing umiiyak ako dahil hindi ko makilala ang sarili ko sa salamin. Pero habang unti-unting gumagaling ang mga pasa, may ibang bagay ding gumagaling sa loob ko. Ang sugat ng panluloko. Nag-gym ako, nagbago ng wardrobe, nag-aral ng makeup, hindi para magmukhang iba, kundi para ilabas ang bersyon ng sarili kong matagal kong itinago. Pagkaraan ng 3 buwan, ibang Althea nang humarap sa mundo. Mas slim, mas fresh, mas matapang. Isang gabi may event sa school ng anak namin. Matagal na kaming hindi magkasama ni Marco sa public appearance, pero kailangan naming parehong pumunta. Pagpasok ko sa hall, ramdam ko ang mga tingin. Hindi dahil iskandalo, kundi dahil sa pagbabago. Nakita ko ang mukha ni Marco, parang nakakita ng multo. Lumapit siya. Han, ikaw ba yan? Ngumiti ako. Oo, ako pa rin. Nakita ko sa mata niya ang pagsisisi. O baka pagkamanghalang. Pagkatapos ng program, kinausap niya ako sa parking lot. Ang ganda mo. Dati, iyon lang sapat na para matunaw ako. Pero ngayon, wala na. Salamat. Pwede ba tayo mag-usap? Ayusin natin to. Napangiti ako ng bahagya. Marco, hindi ako nagbago para maibalik ka. Natahimik siya. Ginawa ko to para maalala ko kung sino ako bago mo ko pinaniwalang hindi ako sapat. Hindi siya agad nakasagot. Alam kong hiwalay na sila ng kabit niya. Narinig ko sa mga common friends, pero hindi na mahalaga. Dahil habang abala siya sa paghahanap ng bago, ako naman ay abala sa paghahanap ng sarili ko. Nag-file ako ng separation. Hindi madali. May 2 bata. May pinagsamahan. Pero mas mahirap manatili sa relasyong ikaw ang laging kulang. Lumago ang online business ko. Nagkaroon ako ng sariling maliit na cafe. Doon ko ibinuhos ang oras at pagod ko. At doon ko rin natutunang hindi pala sukatan ng halaga ang itsura. Ang pagpaparitoke ko, hindi iyon magic solution. Hindi rin iyon paghihigante. Isa lang yung simbolo. Simbolo ng araw na pinili ko ang sarili ko. Minsan, naisip ko, kung hindi niya ako niloko, magbabago ba ako? Siguro hindi. Siguro mananatili ako babaeng takot iwan. Pero ngayon, kahit mag-isa ako, buo ako. Isang araw nagkita kami ni Marco para sa graduation ng panganay namin. Mas tahimik na siya ngayon, mas payat, parang mas napagod sa buhay. Lumapit siya bago kami umuwi. Althea, sorry. Tumingin ako sa kanya. Wala nang galit, wala nang sakit. Pinatawad na kita. May chance pa ba tayo? Umiling ako. May chance pa ako sa sarili ko. At doon ko tuluyang isinara ang kabanata ng pagiging babaeng niloko. Dahil hindi ako kwento ng pagtataksil. Ako ang kwento ng pagbangon. At kung may matututunan man ng sinumang makakarinig ng storyang ito, sana hindi mo kailangang magbago para maging sapat sa maling tao. Magbago ka
para sa sarili mong kapayapaan. Dahil ang babaeng niloko ni Mister ay hindi biktima. Isa siyang babae na minsang nasaktan pero mas piniling maging mas maganda, mas matatag at mas buo para sa sarili niya. Sa bawat gabi, may kwentong bumabalot sa puso.